Ayan po at ito po ay mainit-init pang balita. Alam niyo po ba? Itong si Escudero at saka itong si Romualdez ay patay na. Yan. Ako, nakuyugin nyo na naman ako mga bashers ko ha. Pagka kinuyog nyo ako ng abas, mamamatay din kayo. Ayan po, tama po yung inyong narinig na itong si Escudero at saka si Romualdez ay patay na. Patay na po yung kanilang plano na mangulimbat ng bilyon-bilyong piso. Dahil dito sa ginawa lang bicameral conference meeting na yan, na kung saan ay puro blanco ang nilalagay nila. At yan po ay pipild upan na lang po nila yan pagdating ng isusumitin na nila yan sa DBM, yung budget ng 2025 na yan. So kaya ko po sinabing patay na itong si Escudero at saka si Romualdez kasi nga po ay nag-file na po ng demanda itong si Congressman Ungab at saka itong si Attorney Vic Rodriguez. Kaya patay na po yung plano nila na mangulimbat ng bilyong-bilyong pira sa kaban ng bayan. Talagang naman wala talagang humpay kung papaano sila mag-isip. Kung papaanong pagnakawan ang kaban ng bayan. O, tingnan, ang gagaling talaga itong mga unggoy na ito. Di ba? O, tingnan mo nga. Itong si Escudero, patula-tula lang yan dyan. Ala naman. Ay, kung nagsasalita yan, walang period Puro patula. Yung pala ay mayroon palang masamang balak pala yan. May maitim na balak. Bakit? Kinakapos ka na ba doon sa pagbibigay ng mga luho nitong asawa mo na bulgare? At pati ang aso mo may kwenta sa bulgare. Abay, talagang kailangan mo mag-isip kung paano ka mangulimbat. Ganon din dito kay Romualdez na ito. Ay sa dami ba naman ng mga pinagbibiling bahay ito, ay baka mayroon pang kanyan, kung ano pang pinagbibilihan, ay kulang pa talaga. Kaya mag-iisip talaga yan sila ng bilyon-bilyon para makapangulimbat. Kaya, yan po, kahit papaano po ay pinatay na ni Congressman Ungab at Attorney Vic Rodriguez ang plano nitong pangungulimbat. Grabe itong mga unggoy na ito. Bago po tayo magpatuloy mga kababayan, sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, umaapaw na swerte at blessings ang darating sa inyo. At dito po sa aking mga bashers sa mga tanga at bobo, umaapaw din na kamalasan at dilubyo ang darating sa inyo. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan, mangisay na lang kayong lahat, mamatay na lang kayong lahat, kayong mga kawatan. Ayan po. So, bago po natin balikan yung patay-patay na yan, at dito lamang po kayo sa Birana Live Studio TV, makakapanood ng mga walang sasabihin dito kundi puro patay. Patay po lahat ang may babalita dito. O, kagaya po, di ba, kay Labrador, patay na rin po si Labrador. Patay na. Nilitson na ngayon ni San Pedro. Kaya dito lamang po, nag-iisa lamang po itong channel na Birana Live Studio TV ang magbabalita sa inyo ng mga patay. O, kagaya ito, mainit-init pa. Itong si Romualdez sa si Escudero na Makata ay patay na rin. Patay na ang plano nilang pagnakawan na naman ang gobyernong ito. Sunod-sunod po ito. Kaya huwag po kayong bibitaw. Araw-araw po ito, mayroon po tayong papatayin dito at saka ibabalitang mga patay na. At bukas po ito ang kahindik-hindik na ibabalita kong
Kasi ngayon po naghihingalo na, bukas po yan mamamatay na, tama-tama, bukas po yan, iyan po ang topic ko. Ayan, di ba? Kaya po, doon sa mga bago na makakapanood ditong aking channel, Birana Live Studio TV, aba, Brad, mga sister, pag inyong napanood itong aking video na hindi kayo nag-subscribe, hindi nyo sinubscribe na samantal napanood nyo itong video ito, maniwala kayo sa inyo, sa akin, papangit lalo kayo. Tandaan ninyo yan. Pero, kung nag-subscribe kayo dito sa aking channel, kagaya itong mga subscriber ko, gaganda, gugwapo, hindi lamang yan, suswertihin pa kayo ng bonggang-bongga. Kaya ano pang ginagawa nyo? Ano pa nga ba yung gagawin lang nyo? Pindot ang subscribe, pindot ang notification bell, pindot ang all. Or kung gusto nyo i-share sa inyong mga Facebook, i-share nyo na rin po para lalo kayong pagpapalain. Ayan. O, kagaya nito si Donald Trump. Yung presidente ng Amerika, yung kakapanalo lang. Yan po ay noong pang isang taon nag-subscribe sa akin yan. At noong nanalo na nga siya ulit, tinawagan ako niyan. Totoo pala, Mr. Birana, na pagka nag-subscribe sa channel mo talagang suswertihin. Tingnan mo ako, 2 beses na akong naging presidente ng Amerika. Kasi nga po, nag-subscribe dito sa channel ko. Oh. Tapos kayo, manonood kayo, nakipanood na nga kayo, hindi nyo pa mapindot ang subscribe. Babi, napakalasama naman ang ugali ninyo. Pagka ganon. Kaya, kapag hindi nyo ginawa yun, mamalasing kayo. Sa halip na gaganda, gugwapo, suswertihin. Yan po yung sinasabi ko. Oh, meron nag-comment dyan. Paulit-ulit ko sinasabing patay na si Labrador, buhay na buhay daw. Kung di ka ba naman tanga, nabubo ka, ay ayaw mo kasing intindihin yung sinasabi ko, kaya nananatili kang bubo at tanga. Ganun lamang po yun. Hindi ko na po ipapaliwanag. Ayaw ko na pong magpaliwanag sa mga tanga. Ganun din po yun. O, kagaya nitong sinabi ko itong patay na si Escudero at saka si Romualdez. Baka ang isipin na naman nila, patay na, inililibing na. Ayan. Ganyan po yung mga bobo kasi. Ayaw nyong intindihin yung sinasabi. Anyway, sabi ko nga, hindi ko kailangan na magpaliwanag dito. Kung hindi nyo maintindihan, pasensya kayo kasi isinilang kayong mga tanga. Ganun lamang yun. Anyway, mamaya po ay bubunot na naman po tayo dito ng 10,000 lang naman po. 2 tao lang po ating bubunutin araw-araw sa halagang 10,000 lang po bawat isa. Ano po? At sabi ko nga po, pambili lang po ng bitsin at magic sarap. Yan po. At gano'n lamang po kasi kung ano po yung nabitawan ko, yun po yung ginagawa ko. Yan po yung binitawan ko dati sa inyo na kapag ka na-reach ko na yung 100,000 subscribers ay magpaparapol ako ng 500,000 or kalahating milyon sa raffle draw natin na grand prize. Natupad po ba yun? Opo, natupad po. Nandyan po yan. At may nanalo po doon sa kalahating milyon na grand prize natin. Kasi yun po sinabi ko kasi dati. Ngayon naman, at magbibitaw ulit ako ng salita sa inyo. Kapag ka nadagdagan natin ito at naging 150,000 subscribers ito, Birana Live Studio TV, 1.5 million po ang aking ipaparapol. Yan. Sana maliwanag din sa inyo, di ba? At huwag niyong pinapanatili sa inyong katawan yung katangahan. Lalo't yung magsasabi ng hindi para ipinagigiitan talaga. Bakit daw sinasabi kong patay na si Labrador, hindi buhay na buhay naman daw? Wala na tayong magagawa sa mga tanga na ito. At talagang isinilang na mga tanga. Yun nga po yung sinasabi ko na yung mga tanga sana at mga bobo, dapat ito talaga mamatay na rin. Kasi nga unang-una, kapag ka hindi na lipol ito or hindi na matay itong mga bobo at tanga,
parami lang po ng parami ang ipapanganak ng mga tanga. Kasi kung ano po yung puno na tanga, ay ganun din po yung bunga nila, magiging tanga rin po. So sayang at kawawa naman itong mga susunod na generation dito sa mga tanga at mga bobo na ito. Kawawa naman. Kaya dapat kayong mga tanga at bobo, ngayon pala magkandamatay na rin kayo ng mga bashers ko. Kasi mga bobo nga kayo. So, ayan lang mga masabi ko sa inyo. Mas matindi itong salita ko kaysa dyan sa mga comment ninyo. Kaya kung ako sa inyo, bago kayo mag-comment, isip-isipin ninyo. Sabagay kasi basta nag-comment yan, walang ang isip yan kasi nga bobo, tanga. Kaya okay lang na kahit na ano lang yung sasabihin. Pero doon po sa mga may utak-utak, isipin nyo po muna yung inyong kino-comment dito kung tama. Para hindi ko kayo maisumpa. Dahil ang bawat sumpa ko, bawat lalabas din sa bibig kong sumpa, tumatalab yan. Uulitin ko lang po, pagka pinilit ninyo ako, 3 litro lang yan. Simpa! Simba! Kumyat! Ang ibig sabihin ng simpak, mabubulok yung kaloob-looban ninyo. Kaya nga simpak. Mga atay puso, baga ninyo, kidney ninyo, mabubulok yan. Pag nabulok yan, hindi na kaya ng doktor yan. Ano mangyayari sa inyo? Doon na kayo sa magsisimba na kayo na may bulak sa ilong. Ayan. Pagkatapos ng magsimba kayo na may bulak sa ilong, doon na papasok doon yung kumyar na kung saan yung magiging lahi ninyo, magiging abnormal, na hindi na pakikinabangan ng bayan. Abnormal na. Ganyan. Ba? Tingnan mo itong kwan. Itong si Tambaluslos na ito. Tingnan mo ito si Makata na ito. Patula-tula lang sa kwan. Patula-tula lang yan dyan sa Senado. Pero limpak-limpak na pira ng gobyerno ang kinukulimbat ito. Patula-tula lang yun. Akong ito'y naririto, sa inyo ay nakaharap. Ganun. Paos kasi ako kaya hindi ko maituloy eh. Pero kung kung ito, mayroon akong tula din dito, kontra dito sa kay Makatang Escudero na ito. Kala mo ikaw lang ang Makata ako rin. Pag ganyan lang, patula-tula lang yan dyan sa Senado, pero bilyones yan ang pira sa bulsa. Ito naman si Tambaluslos. Ang gagawin lang niya, gaganyan-ganyan lang yan. Mamigay kunwari ng 5,000. Pero ang totoo nun, 500 lang ang mapupunta doon sa beneficiary. Ganun lang yun. Trilyones po ang kinukulimbat itong mga animal na mga unggoy na ito. Sige, dito naman tayo sa kwan. Sa Lunes po pala, ay hindi ko po alam, hindi ko po sigurado kung sino-sino po yung mga vlogger na iimbestigahan dyan sa Kongreso. Ayan. Sa Lunes na po yan. At abangan po natin kung sino-sino po yung mga yan. At nag-aantay nga po ako rito ng imbitasyon. At kung gusto ko, pagka inimbitahan ako dito, ay gusto ko sunduin ako ng helicopter. Dahil unang-una, hindi naman ako pipitsyogin na para magsumakay lang boss para pumunta dyan sa hearing nila. Sunduin nila ako rito ng helicopter sa amin. Dito sa Mindoro, more than willing ako ang pupunta dyan. Okay? At ito ang advice ko sa inyo kung sino man yung vlogger na unang matatawag dyan. Huwag kayo magpapakita ng takot kayo dito sa mga unggoy na yan. Bagkos nga kung mayroong pagkakataon, pilipitin nyo ang mga liig na mga yan eh. Dahil pag ako nandyan, Mariosep, mapapahiya sa akin itong mga ito. Unang-una, Mr. Birana, bakit mo sinasabi na itong si Suarez ay mukhang ulupong? Bakit? Sige nga, sabihin ko sa kanila.
Kumuha nga kayo ngayon ng ulupong at itabi nyo rito kay Suarez. Hindi ba't pareha silang mukhang ulupong? Mali ba yung sasabihin ko na magsasabi ako ng katotohanan, Your Honor? Bakit sinasabi mo na ito si Abante ay mukhang manyakol? Your Honor, please. Tingnan nun lang yung dila niyan, Your Honor. Hindi ba't nanghihikayat ng bilat ni Butod yan? Di manyakol. Kasalanan ko ba, Your Honor, kung yun ang impression ko dito sa kay manyakol ito? Bakit sinasabi mo na mukhang ipis itong si Barbers? Hindi ba, Your Honor? Manghuli kayo ng ipis ngayon. Itabi nyo kay Barbers na yan. Di ba't mukhang ipis? Ngayon, pag pinagtagal nyo pa ako dito, Your Honor, sabihin ko sa kanila, may magpipli rito ng kusa dito sa bawat sulok ng Kongreso, maipiplay dito yung kabulukan ninyo. Ano yung kabulukan nyo? Kamanyakan? Pagkakawatan ninyo? Hindi nakakunik sa kuryente itong babalandran na sa kaninyo, sa mata ninyo. Anong pipiliin ninyo? Ihatid nyo ba ulit ako sa Mindoro o ano? Ipapalabas ko rito sa TV yung mga kabalbalan ninyo, mga katarantaduhan ninyo at kamanyakan ninyo at kakawatan ninyo. Dahil makikita rito, lalabas dito sa buong dingding ng pinaghihiringan natin ngayon na nagbibilang kayo ng kwartang inyong kinulimbat. Ewan ko lang. Sabihin niya, Sergeant at Arm, hulihin nyo ito si Berada at ikulong. Sinasight and contempt ko na agad na kayo. Okay, Your Honor. Tapos pagka naikulong nila ako dyan, kinabukasan, makikita nila, wala na ako, pero sila nakakulong dyan. Abangan nyo ito ha. Kung ito, dinidiscuss ko ito na parang may pagka-joke. Pero abangan ninyo kapag nangyari. Makikita na lang kinabukasan nila sila ang nakakulong dyan at hindi na nila mabubuksan yan kahit kailan. Kahit pa katirin nila yung gate ng kulungan, kahit masuhin nila yung pader na yan, hindi na maaalis dyan yung mga nakakulong dyan. Yan ang abangan ninyo. 3 litra lang ang ibubulong ko. Igosong perigni. May bulbul sa pisngi. Yan lang ang sasabihin ko dyan. Ewan ko. Yan ang mapapalit sa akin. Ikulong na, magpapakulong naman ako eh. Kaya lang kinabukasan, nandito na ako ulit sa Mindoro. Tingnan natin. O dalawa dyan eh. Baka yung sergeant at arm nila pagka sinabi ko lang na ganyan. Pagka ginanyan ko yan, hahapay ang mga liig ng mga yan. O sino ang hahuliin nila? Adi yung butik doon sa Kisame. Kasi doon sila nakatutok ang tingin nila kasi hapay na nga yung ulo nila. At paglalaroan ko kayo, pipitikin ko yung mga bayag ng mga yan. Yan ang kaabang-abangan. So tingnan natin kung sino-sino yung mga vlogger na ipapatawag niyan sa Kongreso. At maniwala kayo. At ako ang abangan ninyo pag nandiyan na. Dahil sisigurado ko sa gagawin ko silang paglalaroan ko yung mga, gagawin ko mga king ko yung mga lahat yan. Mapapahiya sa buong mundo itong mga ito. At yun na yung huling tawag nila ng hearing. Hindi na sila magpapatawag ulit ng hearing yan kahit sa buong buhay nila. Dahil dito ko itatatak na dito na ito na yung last na hearing nila. Maging dyan sa Senado. Dahil iipitin na sila ng pader ng building ng Kongreso o di kaya dyan sa Senado.
Paano pa sila makapag-hearing kung pit-pit na yung mga yan? Pagka napirat na yan, pit-pit na, di gawin na lang ng mga staff nila, ibilad yan, daing na sila. Di ba? Anyway, yan ang abangan niyo. Dito niyo na makikita yung igusong pirigni, may bulbul sa pisngi. Ayan. Okay. At wala ako sa mood magkukwento. Anyway, meron sana ako ikukwento tungkol doon sa, di ba yung panliligaw ko na posporo lang sa kasigarilyo? Mayroon pang style ng panliligaw ko. Sa kanta lang. Sa kanta lang, malilin lang na yung tatay ng babae na masyadong mahigpit sa kanilang anak. Ginawa ko ng tanga yung mga tatay nila eh. Doon sa teknik ko na panliligaw. Mga gago kasi. Manliligaw ako. Yung tatay nila nandoon sa gitna namin. Paano ako makapanligaw? Paano makakalabit man lang kahit paano? Magsasalita ako, yung tatay niya sumasagot. Di ginawan ko ng teknik. Ayun. Naitanan ko. Yun nga lang, pinauwi ko na kasi ayaw ko naman pakainin yun. Hindi ko naman kano-ano. At doon po pala sa ating recruitment process, wag po kayong magbabanggit ng private army. Wag po. At wala po ako sinasabing private army. Mag-hire po ako, empleyado ko. Ganun lang po. At wala na pong maraming kung ano-ano pang sindi starikasan mesa. Basta yun lang pong pangalan, telephone number at edad ninyo. Yun lang po. Huwag nyo na pong haluan ng kung ano-ano. Ganun lamang po. Interested, ganun lang. At siyempre kailangan isabay nyo na rin po yung subscribe dito sa channel natin, Birana Live Studio TV. Ito po ngayon yung napapanood. I-subscribe nyo rin, siyempre. At para sa ganun ay swertihin kayo, gaganda, guguwapo kayo. Hayaan nyo na yung mga bashers ko na yan. Hayaan na natin manatiling mga pangit yan, kagaya ni Mike Abe na malapad ang ilong. Ayan. Speaking of malapad ang ilong, kita naman pag nagbablog yan, nakaniktay. Nakaniktay. Pero malalaman ninyo sa tao yung sanay magniktay. Malalaman ninyo sa itsura pa lang, malalaman nyo yung sanay magdiktay at saka yung nagniniktay-niktayan. At saka isa pa, at alam nyo ba kung bakit ko tinatapik itong bugok na ito? Wala kasing utang na loob itong hayop na ito eh. Pinalamo ni Pastor Kibuloy ng 15 years pero yan kinalaban niya. Noong kay President Duterte, hangang-hanga kay President Duterte ngayon, kinakalaban na niya. Kaya nung gagawin ko, para lang kay Labrador ito. Balang araw, papatayin ko rin yan. Yan. Tingnan nyo. Nagniniktay-niktay, hindi na ang bagay sa kanyang niktay. Saka, makikita nyo talaga sa tao yung nagpapanggap na marunong magdiktay. Malalaman nyo, sa itsura pala, sa pagiging confident ng pagniniktay niya. At saka isa pa, parating nyo sa kanya. Kung gusto niya, lahat ng mga ibinigay ni butod sa kanya, yung condominium, yung sasakyan, o kahit na anong yaman niyan, kung mayaman man yan, sabihin nyo, iposta na niya lahat yung yaman niya at titriplihin ko kung anong yaman meron yan. Okay? Magpostahan kami, magparamihan lang kami ng niktay. Yun lang. Pero basta ikaw basta sa simula ngayon, sa araw na ito, na sinabi ko magparamihan kami ng niktay, baka naman mamaya, magpa-sponsor yan kay Butod at hihingi ng pira yan kay Butod, bibili ng maraming niktay yan. Hindi po kabilang yung bagong niktay na bagong bili. Kung ano lang po yung existing na niktay niyan. Hindi po yung bago. Kasi dito, magparamihan kami, ikukan ko itong, ilatag ko itong mga niktay ko sa kanya, ilatag niya yung mga niktay niya sa akin. Huwag yung mga bago. Kasi kung bago, ibang usapan yun. Kasi hihingi ng rescue yun kay Butod. Sabihin niyo sa kanya, lahat ng kayamanan niya ipusta niya sa akin. Kung mayroon siyang 300 million
ng kayamanan, ipupusta ko sa kanya 600 million ang itatapat ko. Hindi ako nagbibiro dito. Magparamihan lang kami ng necktie. Kasi unang-una, hindi naman nila tinatanggap yung naghahamon ako ng patayan dito sa mga ito eh. Lahat naman eh. Adebe, ganyan lang. Kasi nakakabwisit lang. Wala nang ibang kinuha nito, tinapik, kundi si Pastor Kibuloy at saka si Duterte. Kaya buwisit ako doon sa hayop nito eh. Kagaya kay Labrador. Ayan, tuloy ngayon, patay na. Patay na. Ito kayo si Tambaloslos, patay na rin. Si Escudero, patay na rin. Patay na itong mga pangarap nila or plano nilang mangulimbat ng bilyon-bilyon sa kabanang bayan, mga putang nan to. Anyway, ito na po yung ating bubunutin. Yan, dito. At ito po ay hahaluin ko na hindi ko po yan tinitingnan. Ano po? Hindi ko po tinitingnan yan. Ayan. Di ba? Hindi ko tinitingnan. Siguro na, tama na yung halo na yun. Dami namang halo yun. Ayan. Itong nako. Ayan. Ito po yung unang nabunot natin. Aray ko. Aray ko. Yan. Basa nyo ba? Bernadette Alcantara. Ayan. Yan po si Bernadette Alcantara. Ano po? At isunod na po natin yung isa. Ayan. Hahaluin ko po ito na hindi ko po tinitingnan yan. Kaya huwag po kayo magsabi na bunutin ko yung pangalan ninyo. Hindi ko po mapipili yung pangalan ninyo. Unang-una nakarolyo po yan at saka hinahalo ko pa po. Ayan. Ito na po yung kasunod. Ayan. Ayan, Maria de Jesus. Ito po si Maria de Jesus. Ayan. So, sana po kahit paano ay makatulong sa inyo ito. At last 3 days ago nung yung ating nabunot, isa sa kanila, isa doon sa nabunot natin ay pinost niya sa kanyang Facebook. Para namang hindi niyo napapanood yung sinasabi ko. Bagamat sinabi ko sa inyo na bahala kayo kung ipopost ninyo o hindi, hindi ko na po kontrolado yan kung ipopost man ninyo o hindi. Basta para po sa akin, ayaw ko. Pero kung i-post nyo man po yan sa inyong mga Facebook, huwag po kayong magpapasalamat sa akin. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Huwag nyo po akong pinapasalamatan. Ang pasalamatan po ninyo ay ang ating Panginoon. Kasi hindi naman po akin yan na mga pinamimigay. Lahat po yan, kay Lord po lahat yan. Kaya wala kayong dapat ipagpasalamat. Okay po, hinayaan ko na po yung inyong post. Pero, ang hindi ko po gusto doon yung nagpapasalamat kayo sa akin. Sinabi ko na po yan eh. Hindi ko po tinatanggap yung mga ganun magpapasalamat kayo sa akin dahil dito sa mga pinamimigay ko nito. Hindi, ayaw ko po nun. Ayaw ko po maging sikat. Tandaan niyo yan. Ang gusto ko po ritong maging sikat ay ang ating Panginoon. Yan po ang pakatandaan nyo sa akin. Kasi unang-una, kung sinasabi ko nga po sa inyo, kung subscribe lang kailangan ko, ito mga ito. I-post natin ang i-post yan. Yung mga iniikutan namin dito na mga nabibigyan ng pangsaing. Pero ayaw ko nga po nung ganon. Kaya pakiusap lang po, kayong mga nabubunot, huwag po kayo magpasalamat sa akin. Kay Lord po kayo magpasalamat. Sana po ito na yung huli. Huli na po, sana ito na mabasa ko na yung magpapasalamat kayo sa akin. Huwag nyo pong gagawin yan. Ayaw ko po yan.
Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na may mga problema at may mga sakit. Sana, Panginoon, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal? Ayan, mahal na mahal ko po kayong lahat.